Ako ay pumapati sa inyo ng magandang umaga sa inyo lahat. Naway pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos sa araw na ito, sa umagang ito, hanggang sa pagtulog natin, pati sa paggising natin sa umaga. Naway abutan po kayo ng masaganang pagpapala ng kamay ng Diyos. Lagi ko pong sinasabi, lagi po natin tatandaan, ang Diyos ay naghihintay at nakikinig lang sa atin. Lagi tayong manalangin kasama ang ating pamilya, parang pinaka-bento bago magsialis ang mga anak ninyo, papunta ng trabaho, ano man ang kanilang gagawin, saan man sila pupunta. Magkaroon kayo ng build group na maiksing panalangin na maging sentro ninyo si Jesus Christ. Maging sentro ninyo ang ating Panginoong Hesus. Kasi kapag siyang naging sentro ng ating hindi tinatapusan ng tubig na malagkit ng usapan, nandoon siya sa kalagitnaan. Kaya lagi ugaliin natin ang manalangin kasama ang ating mga mahal sa buhay. Yun lang po. Magbabasa po tayo ng mabuting balita na ahanguin po natin sa aklat ng Jeremiah. Jeremiah Kabanata 23, talata 1 hanggang 8. Ito ang sinasabi ni Jeremiah. Sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, nakakaawa kayong mga pinuno ng mga mamamayan, ko. Kayo sana ang mag-aalaga sa aking mga mamamayan tulad ng pastol ng mga tupa. Ngunit pinabayaan lang ninyo silang mamatay at mangalat. Kaya dahil sa pinangalat ninyo ang mga mamamayan ko at hindi ninyo inalagaan, parurusahan ko kayo. Oo, parurusahan ko kayo. Dahil sa kasamaang ginawa ninyo, ako mismo ang magtitipon sa mga natitira kong mamamayan mula sa iba't ibang lugar kung saan ito sila'y pinagnalat.
pinangalat at dadaling ko sila pabalik sa lupain nila at muli silang dadami roon. Mangangalaga sa kanila at hindi na sila matatakot o mangangamba at wala nang maliligaw. At wala nang maliligaw sa kanila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Sinabi pa ng Panginoon, darating ang araw na paghaharian ko ang isang hari na matuwid na mula sa angkan ni David. Maghahari siyang may katarungan sa lupain ito. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon, ang ating katwiran. At sa panahong iyon, maliligtas ang Juda at ang magkakaroon ng kapayapaan sa Israel. Talata 7. Sa panahong iyon, hindi nasusumpa ang mga tao ng ganito. Sumusumpa ako sa pangalan ng buhay na Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa Ehipto. Sa halip sasabihin nila, sumusumpa ako sa pangalan ng buhay na Panginoon na nagpalaya sa mga lahi ng Israel, sa mga bansa, sa hilaga at sa lahat ng bansa kung saan sila pinangalat. At maninirahan na sila sa kanilang sariling lupain. Ang verse na binasa kong ito'y parang nauugnay ito sa ating bansang Pilipinas na nangyayari ngayon. Ang ating bansang Pilipinas, aminin man natin o hindi, mas makapangyarihan ang may pera. Mas pinapansin ng batas ang may pera. Bihira na ang mga taong nagtatanggol sa mahihirap. Aminin man natin na yun na yun nangyayari, yun na yung mukha ng bansang Pilipinas. Yung mayaman, yumayaman. Yung mahirap, lalong umihirap. Isipin man natin o hindi, yan na yung nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Hinaya lang ng Diyos na mangyari ang mga bagay nito. Kasi darating ang araw, bababa ang tunay na ating bayan. Yung tunay na bayan natin ay yung bagong Jerusalem. Darating ang araw. Sinabi naman dito sa Biblia, babaguhin niya at magngangalat na siya. At ang tatawagin niyang hari, yung nagbibigay at nagtatanggol at ng katarungan sa mga mamamayan niya, lalo na yung mga mahihirap. Mahal ng Diyos ang mahihirap. Ako, sabi ko nga, ano alam ko sa Bible? Kundi, makinig lang. Pero nung matuto akong magbasa ng Biblia, minsan yung napapakinggan nila at may binanggit silang verse, tinitignan ko sa Bible verse para malaman ko kung galing nga sa Bible yung kanyang binasa. Yun lang po. Kailangan matuto tayong magbasa ng Biblia para pagdating ng panahon di tayo kayang iligaw ng false teaching, maling katuruan, mahirap.
kung tayo'y may ililigaw kasama ang ating pamilyang may ililigaw. Kasi tayo yung pamilya ang pinuno, ang puno at ang kanyang mga anak, ang mga bunga. Mahirap kung gano'n ang mangyayari. Kaya lagi po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Maraming salamat po kung napakinggan niyo po ito. Naway maging magbukas sa ating mga puso't isipan ang mga binabasa kong mga verse. Pagpalain po tayo ng Diyos at mabuhay po tayong lahat.